May isang pangalang matagal nang hindi binibigkas ng malakas. Isang pangalan na kapag narinig ay sapat na para manginig ang tuhod ng kahit sinong kriminal. Siya ang dating boss ng mafia. Brutal, walang awa, walang kinatatakutan. Welcome to this channel. What you think? Ang anino ng nakaraan. Sa isang lungsod na sanay sa dugo at katahimikan, may isang pangalang matagal nang hindi binibigkas ng malakas. Isang pangalan na kapag narinig ay sapat na para manginig ang tuhod ng kahit sinong kriminal. Siya ang dating boss ng mafia. Brutal, walang awa, walang kinatatakutan. Sa bawat laban, siya ang nagwawagi. Sa bawat digmaan ng gang, pangalan niya ang huling binabanggit. Para sa marami, siya ay isang halimaw. Para sa batas, isa siyang multo na hindi kailanman nahuli. Ngunit kahit ang halimaw, ay may pusong kayang magbago. Isang araw, may isang babaeng pumasok sa kanyang buhay. Hindi armado, hindi marahas, ngunit mas matapang kaysa sa lahat ng baril na kanyang nahawakan. Sa kanya, unang natutunan ng dating boss ang salitang kapayapaan. At nang siya ay naging asawa, tuluyan niyang tinalikuran ang mundo ng karahasan. Lumipas ang mga taon, nagkaroon sila ng isang anak na babae. Maganda, inosente, at walang kamalay-malay sa dugong nakabaon sa nakaraan ng kanyang ama. Ipinangako ng lalaki sa sarili, hindi niya mararanasan ang impyernong dinadaanan ko. Ngunit ang nakaraan ay hindi marunong kumatok bago pumasok. Isang gabi, hindi na nakauwi ang dalaga. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bag, walang laman, walang bakas. At isang mensahe lamang ang naiwan. Huwag kayong kikilos. Kinidnap siya ng mga kabataang gangster at ikinulong sa isang liblib na bodega. Isang buong araw siyang hindi nakauwi. Isang buong araw ng impyerno para sa isang ama. Lumapit sila sa pulisya. Ngunit ang hustisya ay tahimik. May mga pangakong binitiwan, may mga papel na pinipirmahan. Ngunit walang kumilos. Hanggang sa lumabas ang totoo. Ang pinuno ng mga gangster ay anak ng isang makapangyarihang politiko. Takot ang batas, takot ang lungsod, ngunit hindi ang ama. Nang malaman ng dating boss ang katotohanan, may isang bagay na muling nagising sa kanya. Isang anyong matagal niyang ibinaon. Isa-isa niyang tinawagan ang mga dating koneksyon, mga taong minsang kasabay niyang lumusong sa dilim. At sa isang gabi, natunto nila ang bodega. Nilusog nila ang lugar na parang bagyong walang tigil. Takot ang pumalit sa yabang ng mga gangster. Nang makilala nila kung sino ang kanilang hinarap, tumakbo na kayo kung ayaw niyong pagsisihan ang lahat. Isa-isa silang bumagsak hanggang sa natagpuan niya ang kanyang anak. Luhaan, nanginginig ngunit buhay. Nang dumating ang ama ng binata, ang politiko, nakilala niya agad ang dating boss. Ang lalaking minsang kinatatakutan ng buong bansa. Sa takot, wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad at ilayo ang kanyang anak. Bago tuluyang umalis, nagsalita ang dating mafia boss. Kung ayaw mong mapadali ang buhay mo, kilalanin mo ang binabangga mo. Dahil may mga taong babalik sa impyerno para lang iligtas ang mahal nila. Pagkatapos ng gabing yon, nagkawatak-watak ang mga gangster. Tahimik na muling namuhay ang pamilya, ngunit ang alamat ay muling isinilang. Hindi na bilang isang boss ng mafia, kundi bilang isang ama. At sa mundong ito, wala nang mas delikado kaysa sa isang amang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak.